Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, and good afternoon po, ma'am. So, first of all, I would like to introduce myself. My name is Norhaina Bagundang from Bais Swansea. So, I would like to share my own understand with my Jusin theories. So, number one is uh, constructivism learning theory. So, sa constructivism learning theory ay ito yung mga student na sila mismo ang gumagawa ng kanilang sariling kaalaman. Kumbaga sila yung mismong gumagawa or gumagawa ng paraan upang mas madali nilang maunawaan ang kanilang project. So, halimbawa nito sa subject namin sa science. So, binigyan kami ng individual activity na magtanim ng munggo. So, pina-observe kami ni ma'am kung paano lumalaki ang munggo or kung gaano katagal ang tumutubo ang munggo. So, dahil sa activity na yon ay nakagawa kami ng sarili naming kaalaman at na-observe namin kung paano talaga tumutubo ang munggo or kung gaano ito katagal tumutubo. And the second one is choice theory. Sa theory naman nito ay ito yung mga estudyante na may pagkakataon silang pumili ng kanilang gustong activity or project. So, halimbawa nito sa subject namin sa Fields. So, pinapili kami ni ma'am kung ano ang gusto namin gawin. Mag-defense ba kami or mag-broadcast. So, dahil sa sinabi ni ma'am ay nabigyan kami ng freedom para pumili kung ano ang gusto namin gawin. So, dahil sa nabigyan kami ng pagkakataon pumili, ay mas namotivate kami gawin yung mga activity na mas na-motivate kami na gawin ang activity na napili namin. And the number 3 is goal theory. Sa goal theory naman, ito yung nagsasabi sa atin na mas mamotivate tayo kapag namomotivate tayo kapag may particular tayong goals sa buhay or mas makakamit natin ang goal natin or pangarap natin sa buhay. So, sa goal na ito ay kapag ang tao ay walang goal sa buhay ay maaari siya makakaramdam ng kawalan ng direction sa buhay or mawawalan siya ng pagkakataon na magdesisyon sa kanyang buhay. So importante pala ang goal sa ating buhay dahil upang magkaroon tayo ng direction sa buhay at mas lalo tayong mamomotivate sa buhay natin. So, as a student, ang goal namin ay upang mas lumawak pa ang aming kaalaman at matuto ng mga bagong skills. And the number 4 is human environment factors. Sa human environment factors naman ay tumutukoy ito sa kondisyon ng kapaligiran na nakaka-effect sa ating kalusugan, pag-uugali, or sa
or sa ating sarili. Halimbawa nito ay kapag ako, close ko yung mga teacher or mga kaklase ko, ay maaari ako makakuha ng malaking grades dahil sa close ko yung teacher and kaklase ko. Yun ang example ng human environment factor. And the last one is problem solving and creativity. So, ang problem solving and creativity ay ito yung magkarugtong. So, ito yung dalawa na to ay para sa akin, sila yung nagtutulungan upang maghanap ng solusyon or upang malutas ang problema. Halimbawa, kapag tayo yung halimbawa nito may problema yung kumpanya. So sa kumpanya, hindi sila nakakuha ng customer. So si creativity ang gagawa ng paraan kung siya ang magbibigay ng solusyon or magbibigay ng idea kung ano ang dapat gawin. And problem solving naman ang gagawa ng paraan kung ano ang makakabuti sa kumpanya na yon. And that's all po. Thank you po, ma'am. Good afternoon.